Nako po mga kababayan, eto na po. Pasabog ni Robin Padilla, pinalagan ni Auntie Claire. Baka daw magsisi si Robin Padilla sa kanyang pasabog. Bakit pinaabot pa sa Senado? Auntie Claire, galit na galit kay Robin Padilla. Nako mga kababayan, talagang nanggigil sa Auntie Claire. Panoorin po natin paano manggigil sa Auntie Claire kasi yung mga pasabog ni Robin Padilla sa Senado kahapon talagang ipinagdiinan na hindi siya yon at tila fake news. Kaya si Robin Padilla daw baka magsisi sa bandang huli. Baka isuka ang masarap na tinapay na kanyang kinain. Nako po mga kababayan, matinding sagutan ni Robin Padilla at Auntie Claire. Talagang viral. Ito na po ang pasabog ni Auntie Claire. Panoorin po natin sabay-sabay. Nako po, yung mga vlogger daw hindi naman siya daw yun. Bakit daw parang namimintang si Robin Padilla dito na wala namang matibay na ebidensya? Bakit audio recording lang daw? Nako mga kababayan, matindi itong banat ni Auntie Claire. Talagang confident. Puro daw siya trabaho, hindi na nakakapag-beach, hindi na nakakaligo sa dagat kasi puro trabaho, trabaho, trabaho. Mga kababayan, bakit sisiraan ni Robin Padilla? Nako po, ito na po. Mainit-init pa. Unahin na natin ang pagsagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa iba't ibang issue ng bayan. Magandang gabi po, Yusek Castro. Yes, good evening Ninya at sa lahat ng nanonood ng Arangkada. Good evening po. Attorney Claire, unahin ko na po. Siyempre, ito nga, sa Senado nag-play si Senator Robin Padilla ng isang video recording na tila tap na conversation na ibinibintang niya na kayo po. So for the record at diretsahang tanong po, kayo po ba yun? Unang-una, nadinig na po siguro ng marami dahil dinala niya sa Senado itong video clip, rather audio clip na hindi alam ni Senator Robin ang kanyang source. Mismong siya ay hindi niya rin alam kung sino yung mga nagsasalita sa nasabing audio clip. Unang-una, sabi nga natin kanina sa press briefing, for his satisfaction, hindi po ako yon. Unang-una sa boses pa lang. Buti na nga lang yata hindi ginamitan ng AI. But still, matapang po tayo nga harapin ito at sasabihin ni Senator Robin at sa lahat ng ating kababayan na hindi po tayo ang nasa audio clip. Sa totoo lamang po, ito'y nadinig na ng marami before pa at ibang muka ang nandiyan sa audio clip na yan. So, nagkataka nga tayo bakit ito pa ay dinala pa ni Senator Robin Padilla sa Senado nang mukhang hindi niya alam kung ano yung source or sino ang source. So, ngayon nga ay may panukala si Senator Robin para sa anti-troll farm bill. So, mas maganda po talaga at marami pong may gusto niyan kung ang troll farm na yan ay fake news ang nilalabas o misinformation. So, kasama po tayo lahat dito para ito ay maipasa dahil mas maganda po talaga to. Pero sana, since yan po ang kanyang pinapanuka ng batas, sana siya po yung maging modelo. Siya unang maging modelo na sana ay huwag magpagamit o huwag mabiktima ng mga troll farm na ang nilalabas ay fake news. O yan mga kababayan, sabi ni Auntie Claire, huwag magpapagamit si Robin Padilla. Ang lupit ng mga banat ni Auntie Claire. Kasi sinasabi daw ni Robin Padilla na si Auntie Claire, pero sa pagkakabanggit po ni Robin Padilla dito, mga kababayan, wala naman siyang direkta na sinabi na si Auntie Claire ito. Nagtatanong lang si Robin Padilla. Klinaro lang po ito, mga kababayan. So sabi ng Auntie Claire, buti hindi ginamitin ng AI. Diba? Hindi naman talaga ako yan. Kasi nagsusulong po si Robin Padilla ng isang batas na yung anti-troll vloggers. Yung mga troll farming, mga kababayan na binabayaran. Ginagastusan pa ng gobyerno kung meron. 'Di ba? Kasi ayon sa mga vlogger na ito binabayaran ng 15,000 hanggang 30,000 buwan-buwan
at nagpapadagdag pa na ayon dun sa boses na allegedly na si Auntie Claire, nagagalit. Sino ba yon? Yung matanda na puro live, yung gurang na yon, na parang balbat talado. Mga kababayan, so dito, talagang binira si Robin Padilla dito, mga kababayan, hindi siya papatalo. Dapat wag daw magpagamit si Robin Padilla. Naku po mga kababayan, matinding laban. Tuloy pa natin, paano manggigil si Auntie Claire kay Robin? Naku, nanggigigil na si Auntie Claire kay Robin. Gusto nang manabunot. Po, so sabi nyo nga, isang hindi otorisadong recording ang ipinlay sa Senado. Ano po sa tingin ninyo ang naging motibo ni Senator Robin dito, considering nga, sabi nyo nga, siya nga nagsusulag ng mga anti-troll farms, etc. Ito nga, pinlay niya sa Senado at bilang abogado po, ano po yung mga maaaring paglabag ni Senator Robin sa pag-play po ng ganitong hindi authorized na video? Magpapakita lamang ito na ayokong sabihin irresponsibilidad. Ito'y, kumbaga, irresponsibleng aksyon. Pero kung good faith naman yung gusto niya malaman, but you can show good faith by vetting this audio clip or video clip na isang ipipresent sa Senado pa. Kaya yung ibang mga mainstream, sinabi nila na hindi nila ito pinilay dahil yung mga hindi nila alam yung source ng Video recording po. recording na Oh, wait lang mga kababayan, si Robin Padilla, sinabi nga niya dito, hindi siya namumulitika, hindi siya naninira. Ito yung kanyang revelation na gusto niyang malaman. Kung ang gobyerno ay gumagamit ba ng mga vlogger na bayaran o trolls para po idepensa ang gobyerno. Ito po yung sinasabi ni Robin Padilla na hindi naman direkta na sinasabi niya, ikaw ito, ikaw ito, ikaw. Walang ganun, Auntie Claire. Hindi niya sinabi na ikaw yan. Nagtatanong lang na ikaw ba ito, Auntie Claire? Pwede namang sabihin hindi, di ba? Wala namang masamang tinapay kay Robin Padilla na sinisiraan ka. Kung totoo na hindi ikaw yan, di ba? Kasi audio lang naman Totoo nga sabi mo, kahit sino, pwedeng gumawa ng audio lang. Pero sabi nga ni Tito Soto, kay Robin Padilla, tila hinarang agad. Nasabi niya, by Denzel Washington ba yun? If you watch the news or you listen to the news, if you don't listen, you're not informed. But if you listen, you misinform. So, ibig sabihin, misinformation agad. Wala pang investigation na ginaganap. Si Tito Soto na pinakamagaling, pinaka-bright, pinakamatanda na parang sintanda ng dinosaur sa Senado. Yun ang kanyang sinabi. Diba, mga kababayan? Hinarang agad without any investigation, without the justice in the proper forum. Parang Jimmy Santos lang, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. ito ay baka maging legitimate pa dahil sa dahil sa inilabas Nako, natataranta na si Auntie Claire. sa Senado pa. Sana maging responsable lang tayo kung ano man ang ilalabas ng mga ebidensya, lalong-lalo na sa Senado, ay yung kumbaga certified correct, authentic, para hindi naman na mapahiran yung mga taong inosente sa mga maling akusasyon. Yusek, si Christian Inosente Bascones pala si po. Auntie Claire. Unang-una, Yusek, si Pangulong Marcos Jr. Then, si First Lady Liza Raneta Marcos. Tapos, si Congressman Sandro Marcos naman. Ngayon naman po, ikaw. May nakikita po ba kayo, Yusek, na pattern dito sa mga ginagawa ng oposisyon? Kitang-kita naman po, ano ba ang dahilan dito? Ano ba yung motibo nila? Desperate moves nga sabi nga natin. Para makapanira dahil wala silang nakikitang maaaring ipanira sa Pangulo, kay First Lady, sa pamilya Marcos, kung ano-ano ang gagawin nilang kwento. At may mga ibang kababayan kasi tayo na bigla na lang maniniwala kahit wala mga ebidensya. Ayan mga kababayan, so sabi ni Auntie Claire, huwag agad-agad maniniwala kasi yung ibang mga Pilipino daw mapaniwalain sa mga kwento-kwento without any basis or the evidence.
So, si Saldico, mga kababayan, nung una, binanatan po si Bongbong Marcos, ikalawa, si Sandro, ikatlo, yung nanay niya na reyna ng sibuyas. Kaya daw pala hindi bumababa ang presyo at naging 600 per kilo pa ang sibuyas na ito dahil hawak nila ang monopoly ng sibuyas at lahat po ng mga ahensya na kumokontrol sa mga negosyo at mga produkto sa Pilipinas kaya hindi bumababa. So ito yung banat ni Saldico. Sabi naman ni Auntie Claire, yung ibang Pilipino kasi naniniwala agad. Hindi nagre-research at hindi nag-iimbestiga, wala namang mga basis. Sana naman sa mga Pilipino ay huwag maniwala agad sa mga paninira. Sabi naman ni BBM, mga kababayan, ibabalik natin ang tiwala ng taong bayan in 24 hours. Gagawin natin ang bagong Pilipinas hanggang bukas. Mga kababayan, yun yung mga nasa FB na mga komento na ibabalik ni BBM ang lahat ng nasira na imahe ng Marcos at ibabalik ang imahe ng Pilipinas sa international image. Babalik ang bagong Pilipinas. Yun lang. Mga kababayan, ibig sabihin, mga kababayan, alam nila na nasira yung imahe nila. Ito kasi, Pangulo kasi si BBM eh. So lahat ng mga kaguluhan sa gobyerno, mga kurakot na mga nangyayari, ang direktang apektado yung Pangulo. So dito talaga, sinabi ni Saldico na si BBM yung mastermind at si Martin Romualdez. Ngayon naman, mga kababayan, si John Vic Rimulya naging abogado na. Sinabi niya, no, ang mastermind dyan, si Saldico at saka yung isang taga DPWH, they orchestrated and they just only blackmailing the president and Martin Romualdez. None of them with the Marcoses is the suspect in that conspiracy. In the history, in the Philippines, trilyones ang ninakaw ng mga opisyales. Grabe, mga kababayan. So dito, ituloy po natin ang mga sinasabi ng Auntie Claire na walang katotohanan ng sinasabi ni Robin Padilla na puro paninira lamang. Naku po, mga kababayan, galit na galit sa Auntie Claire. So, kita natin, ano ba yung gusto nila? Pababain, pabaksakin ang gobyerno at mawala ang Pangulo sa pwesto? Yun lang naman ang kanilang motibo. Kitang-kita naman. So yan, mga kababayan. So, ang nakikitang motibo daw kasi, pabagsakin si BBM at ang gobyerno, mga kababayan. Ayon kay Sara Duterte, handa na siyang maging Pangulo. If ever, in just case, that the Philippine President, Bongbong Marcos, has to decide to resign in the position, in the palace, I'm ready to take over because of the scandalous, of the conspiracies, the hiding of the masterpiece, of the mastermind, and the masters. Mga kababayan, ready si Sara Duterte. Baka daw sa November 30, si Sara na ang Pangulo. Nako, yari. Nanginginig na si Auntie Claire dito, mga kababayan. Kasi sabi nila si Sara Duterte ang Pangulo na. Nako, yari, mga kababayan. Ano kayong mangyayari sa November 30? Kasi sabi nila, mga kababayan ko, napakaraming pupunta. Talagang libo-libo. Talagang milyon daw ang pupunta ng mga tao. Kaya ang AFP, PNP, naka-ready na in case of any trouble, in case of any miscalculated event, mga kababayan. Matindi po itong mga kaganapan. So tuloy pa natin.
Yusek, maiba tayo. Sabi ng Pangulo ay nagtangka nga ang kampo ni Zaldico na blackmail at dyan sa palasyo. No? May ibang hakbang pa ba na gagawin ang inyong opisina o ng Malacanang tungkol po dito sa pamba-blackmail na ito? Mas lalong paiigtingin ang pag-iimbestiga dito at kahit ano pa pong pagpang-blackmail, ang sino mang gagawa at ano mang gagawin ng mga maaaring sangkot dito, hindi po matitinag ang gobyerno, hindi po matitinag ang Pangulo para mapanagot ang lahat ng sangkot. At makikita naman po siguro talaga bakit nga ba pa isa-isa ang mga paglabas ng video at paunti-unti ang dinadamay. Samantalang kung totoo ang sinasabi nila at sa video na yan, dapat unang baksak pa lang. Hindi na mako-question yung credibilidad at hindi mako-question yung consistency ng kanyang mga sinasabi. The problem is, the more na binabanggit natin yung inconsistencies ng bawat video, sa susunod na video, gagamutin nila, aayusin nila, gagawa na naman sila ng panibagong kwento. So, sabi nga natin, bago sumagot dapat ang palasyo dyan. Dapat isang buong kwento dahil kapag sumagot tayo at nakita natin yung inconsistency, babaguhin nila sa susunod na episode nila. Yusek, sabi niyo po kanina sa press conference sa Palasyo, may mga pagbabago base sa mga anong kaganapan sa labas, anong sinasabi ng netizens, yung mga video inilalabas ni Zaldico. May update na po ba kayo sa pagpapauwi kay Zaldico kung saan man po siya ngayon, Yusek Claire? Sa ngayon po, ibibigay na lamang po ng DILG at ng DFA kung ano po ang pinaka-update po dito. At eto nga po ang ingay kaugnay dito sa flood control ay nakikita natin na parang ibinabalik ng oposisyon sa Pangulo. Ano po ang magiging hakbang nyo sa mga ganitong klase ng akusasyon at bakit po sa tingin nyo ay ganito ang nangyayari ngayon? Alam natin na maraming masasangkot. Alam natin na maraming ghost projects noong pang 2020. So alam nila na matatamaan sila. Kaya ang gagawin nila ay gagawa ng kwento para sa Pangulo ito maibato. Pero tandaan natin, ang Pangulo ang nagpaumpisa nito. Kung ikaw ba na alam mo na meron kang mali o meron kang ginawang mali, bubuksan mo pa ba ang issue na to? Hindi. Ikaw mismo matatakot at ikaw mismo mapapasok. So dito matapang ang Pangulo hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga. So kahit anong gawin nilang kwento na walang kwenta at walang basihan, hindi po matitinag ang Pangulo at ang administrasyon na to para mapanagot ang lahat ng sangkot. Yusek Claire, panghuling tanong po, kung lahat ng mga nangyayari ngayon ay puro pambabato at pambabatiko sa Pangulo, ano rin po kaya ang nangyari sa investigasyon kay Vice President Sara Duterte na tila biglang natahimik, Yusek? Meron pong panahon yan. Inuuna po kasi ng Pangulo ang flood control projects. Ito po, magpapakita po ito na hindi namumulitika ang Pangulo. Kahit O yan mga kababayan, sabi ni Auntie Claire, hindi naman daw namumulitika si Pangulo. At sabi ng reporter, syempre alam nyo na bakit natigil na daw ang investigation tungkol kay Sara Duterte. Bakit biglang tumahimik? Aba, talagang gusto talaga nilang pabagsakin si Sara Duterte. Di ba puro Duterte yung binabanggit ni Claire Castro mula nang maupo? Confidential fund, pagnanakaw, Inday Lustay, nung nangyari, yung kongreso, puro pala magnanakaw, puro pala contractors, lahat pala dawit, hanggang kay Sandro Marcos. Yun ang sinasabi ng mga balita. Kaya ngayon mga kababayan, yung tiwala po ng taong bayan ay bumagsak na po. Mga kababayan ko, nakakaiyak. Trilyones ang pinag-uusapan. Pag pinag-uusapan ng 1 bilyon, parang walang-wala na lang sa kanila. Kasi nga, ayon sa kay Zaldico, 55 billion ang nakulimbat. At bilyones din ang napunta sa insertion ni Sandro Marcos. Ngayon, hindi nila iniimbestigahan itong Ilocos Sur, na ayon sa mga video ng mga netizen na mga talagang gustong ipakita yung kalagayan ng flood control doon ay sira-sira. Tapos ang iniimbestigahan nila mga kababayan ay doon sa Davao na wala namang sira yung mga flood control doon. Na pati mga taga Davao ay talagang sinasabi nila maayos po
ang pamamalakad ng mga Duterte dito. Bakit dito ka magalong nag-iimbestiga? Pati mga daga, iniusisa mo. Diba? Mga kababayan, so ngayon, nung ibinato lahat dito sa mga allegedly na mga magnanakaw, hanggang kay Gutesa, hinarang nila. Tapos ngayon si Gutesa, yung statement niya, doon sila kumuha ng mga grounds para kasuhan si Saldico. Yun nga lang, yung si Martin Romualdez, hindi sinama kasi wala pa daw kaso sa Sandigang Bayan. Mga kababayan ko, sabi ni Marcoleta, hindi pwede yan. Dapat kung saan ka kumuha ng statement, kasuhan mo rin. Yung imbestigahan din yung mga nasangkot doon. Yung dalawang magpinsan nandun. O mga kababayan, masasabi nyo, mag-comment po kayo. Anong masasabi nyo kay Auntie Claire dito sa pasabog niya at pagdepensa niya kay Robin Padilla na pasabog sa Senado na bakit nilabas daw niya ito na wala namang alam na basehan at yung source nito hindi alam at nakita lang sa FB at talagang isinugod sa Senado. Okay po, anong masasabi nyo? Isang like, isang share po at isang subscribe mga kababayan ko. Yan po ang ating balita na breaking news for transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines, ang inyong kabayan sa pagsisiwalat ng mga katotohanan sa mga nangyayari sa politika sa Pilipinas. Okay po, salamat na marami. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.